Hello, Meg. Hello. Kumusta na? It's a happy, ano ba yan? Thursday. Webes yun, St. Jude. Yes. Color coding ako. Ngayon? Oo, kahapon. Kaya maaga ako. Sumusunod tayo sa batas eh. Ikaw ba? Oo naman, lagi sumusunod sa batas. At maya-maya mga kaibigan ako, sunod-sunod po ang balitaan, guesting, at saka syempre ang pakikipag-interact namin sa inyo. Kaya diretso na tayo, Meg. Yes, let's go. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-19 ng Marso, taong 2015. Samahan niyo po kami sa pagtunghay sa mga pinakuling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Ako po si Dennis Principe. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po, si Meg Siozon. Jerry Santiago, ito ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabarang sports balita. Pinoy ring sensation Manny Pacquiao. Patuloy ang pag-angat ng antas ng training sa Wildcard Gym sa Hollywood, California. Talk and text tropang texters. Lumakas ang tsansa na makasungkit ng twice-to-beat advantage sa playoffs ng PBA Commissioner's Cup. Star spiker Abby Maraño, handang-handa na para sa kanyang nalalapit na debut suot ang Petron Blaze jersey sa Philippine Superliga. Stephen Curry led Golden State Warriors. Inukupa ang solo leadership sa regular season ng National Basketball Association o NBA. British star Andy Murray umabante sa quarterfinal ng BNP Paribas Tennis Open sa Indian Wells, California. American netter Wayne Odesnik pinatawan ng 15 taong doping ban ng International Tennis Federation o ITF. At Juventus FC pasok na sa quarterfinal ng Champions League. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye naman nagumusok ng sports balita. Narito na sa boxing. Patuloy ang pag-angat ng antas ng training ni Manny Pacquiao sa Wildcard Gym sa Los Angeles, California. Sa katunayan, kahapon ay sumalang na sa sparring session ng Sarangani Fighting Congressman at dito ay hindi naiwasang humanga ng kanyang mga Pinoy na nakabase sa Amerika. Ang kabuang detalye ihatid ni Mr. Ricky Santos ng Sports Radio 918. Hindi nagbago ang kilos at liksi ni multi-division world champion Manny "Pac-Man" Pacquiao. Ito ang naging obserbasyon ni US-based Filipino boxer Rolly Lunas nang makita niya sa ensayo si Pacquiao. Ayon kay Lunas, sa tingin niya ay hindi pagpapabaya sa training ang isa sa mga dahilan kung bakit naging matagumpay ang boxing career ng Sarangani Fighting Pride. Nakita ko po, mabilis po talaga si Manny Pacquiao. Hindi pa naman halata pa yung may edad na. Ganun pa rin siya. Hindi naman nagbabago. Manny talagang lalo pa halos parang gumagaling si Manny. Simula umpisa hanggang matapos, ganun na ganun po yung ano niya po, stamina niya po. Sabi niya, parang yung mahirap talaga si Manny. Sa ngayon ay patuloy ang pagsalang sa sparring sessions ni Pacquiao sa Wildcard Gym sa Hollywood, California. Sa katunayan, inabot ng 5 rounds ang unang simulated fights ng Pinoy hard hitter katapat ang dalawang undefeated prospects na sina Kenneth Sims Jr. at Rashdi Ellis. Prediction ko yan, panalo dyan si Manny. Pagpangadya naman. Tingin mo. Paborang style ni Manny kay Mayweather. Kasi yung Mayweather nagpapasundok. Hindi nila makailangan ng sundok ni Manny. Sa dami ng sundok ni Manny. Si Lunas na nakabase ngayon sa San Diego, California ay naghahanda para sa showdown kontra undefeated Mexican-American Manuel Avila sa susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, mabigat na conditioning method ang pagdaraanan ni former WBO Super Flyweight Champion Marvin Sonsona. Ito ang tiniyak ni international boxing promoter Sammy Heloadi matapos akunin niya ang serbisyo ni controversial conditioning guru Angel Memo Heredia bilang strength coach.
Ayon kay Hello Ani, kilala si Heredia pagdating sa pag-apply ng epektibong conditioning program sa kanyang mga hawak na world champions, tulad ni na Mexican star Juan Manuel Marquez at Juan Francisco Estrada. Pero hindi niya itinanggi na naging kontrobersyal si Heredia dahil sa pagbibigay di umano ng performance-enhancing drugs sa mga hawak niyang atleta. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ni na Hello Ani at Heredia ang schedule ng susunod na laban ni Sonsona bago nila ilatag ang tamang conditioning program para sa 24-year-old Jensen fighter. Lipat naman tayo sa basketball. Lumakas ang tsansa ng Talk and Text tropang texters na makasungkit ng twice-to-beat advantage sa playoffs ng PBA Commissioner's Cup. Ito'y matapos na tambakan nila ang All-Filipino Conference tormento ng San Miguel Beermen 113-93 sa rematch kagabi. May report si Haji Caaminio. Kung si Talk and Text tropang texters flashy point guard Jason Castro ang tatanungin, matagal na niyang ibinaon sa limot ang mapait na series sweep loss sa kamay ng San Miguel Beermen sa semifinal ng nakalipas na PBA Philippine Cup. Kagabi ay masasabing nakabawi ang tropang texters matapos natambakan nila ang Beermen 113-93 sa elimination phase ng PBA Commissioner's Cup. Pero ayon kay Castro, wala silang ibang iniisip ngayon kundi ang makasungkit ng twice-to-beat advantage sa playoffs. Sobrang importante sa amin yun kasi once na natalo kami doon, mawawalan din kami chance na maka-top 2. So, sabi lang ni coach na ito yung test para sa amin na kung gusto namin talagang this season makapasok ng semifinals or finals, kailangan natalo na yung San Miguel. And then, which is maganda naman kasi lahat ng player motivated. And then, yun nga, dahil din dun sa nangyari last conference, tinalo na kami 4-0. And then, parang sabi ni coach na it's time to dahil naman yung mag-out pa kanila. So, yun, maganda naman yung ano namin, yung game restoration at saka yung final shot of game. Pinuri din ni Castro ang impresibong performance din na import Ivan Johnson at rookie Matt Ganuelas Rosser na pumukol ng pinagsamang 63 points. Ano naman, since pumasok siya ng Talk and Text, sobrang yung role niya napaka-importante sa amin at saka yung contribution niya kasi maganda yung linalaro niya sa yun niya. Game 1 pa lang ng elimination yung rookie niya. So, malaking bagay siya sa amin talaga. Samantala, hindi naman minamaliit ng Talk and Text ang kanilang last elimination round assignment na Alaska Aces. Isang chance para na sa top 2 kami kailangan namin talaga yung Alaska kasi once na natalo kami parang sa kami sa ibang team na matalo kami. So, at least this game parang nasa amin pa kung talagang gusto namin mag-top 2. So, sa amin talagang mas-win pa. Sa ngayon ay hawak ng Talk and Text ang record na 7 wins and 3 defeats at kasalo nila sa ibabaw ng standings ang defending champion Pure Food Star Hot Shots. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, pinalawig naman ng NLEX Road Warriors sa 5 matches ang kanilang unbeaten streak sa elimination phase ng PBA Commissioner's Cup. Ito'y matapos at dominahin nila ang Kia Carnival kagabi. Narito ang report ni Ms. Cecil Kimlat. Nakatuon ang atensyon ng NLEX Road Warriors sa susunod na laro at hindi sa pagkopo ng twice-to-beat advantage sa playoffs ng PBA Commissioner's Cup. Ito'y kahit na nanatiling buhay ang kanilang tsansa na makuha ang nasabing insentibo matapos na tambakan nila ang Kia Carnival 102-86 kagabi. Ayon kay head coach Boyet Fernandez, mas mabuti pang pag-aralan na lamang nila kung paano tatalunin ng Barako Bull Energy sa kanilang huling asignatura sa eliminations kung saan target nila na mapalawig sa 6 matches ang kanilang winning streak. Dito kasi ang problema ko baka dumiretso yung iba sa ilalim at matalo kami sa Kosen. So kung manalo kami sa Barako, secured kami doon sa 3, 4, 5, 6 kahit anong posisyon yun, okay na sa amin. Ang problema namin baka may lumusot na isa
na tumalo sa amin sa elimination at ma-ease out kami sa 3, 4, 5, 6. Si prolific import Al Torton na tumikada ng 33 points at 14 rebounds ang namuno sa panalo ng NLEX kontra Kia Motors. Pero hindi rin nagpahuli sina guards Jonas Villanueva, Mac Cardona at Rudy Lingayan na nagambag naman ng pinagsamang 48 markers para sa MVP control team. We tried really to move the ball around in a time that PJ was just standing in the middle. So we're trying to wrestle Asi on the post so that the PJ cannot go block the shots when it goes penetration. So that's the rule of basketball today. I told him, hey, the only thing you have to do is just wrestle PJ in the middle and let Alfred to take good care of the offense. And when they double, then we just take the ball in. Ang matchup ng NLEX at Barako Bull ay itinakda sa Marso 24 sa Araneta Coliseum. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa PBA Parade, mapormalisa ang pagkopo sa unang twice-to-beat incentive sa playoffs ng PBA Commissioner's Cup. Ito ang tanging hangad ng defending champion Pure Food Star Hot Shots sa matchup kontra sa last elimination round assignment ng Meralco Bolts bukas. Para sa detalye, nagbabalik si Haji Caaminyo. Aminado ang Pure Food Star Hot Shots coaching staff na kinakailangan nilang tapatan ang lakas at tikas ng Meralco Bolts sa matchup bukas. Ito'y upang mapalakas ang kanilang tsansa na makapagsubi ng twice-to-beat advantage sa playoffs ng PBA Commissioner's Cup. Sa panayam ng PTV Sports, hindi itinanggi ni Pure Foods Assistant Coach Johnny Abarrientos na may bentahe ang Meralco pagdating sa pagkakaroon ng mga energy-type players. Number one thing dito sa game bukas, kailangan natin mamatap yung energy nila. That's why nananalo sila because of their intensity, no? If you notice, Cliff Hodge, John Anthony, sa import, isama mo pa si John Wilson. Okay. Diba? Sobrang energy level yan eh. Kaya hugnatan. So yun yung kailangan mamatsan namin. Inamin rin ni Abarrientos na hindi siya kontento sa naitalang panalo ng Pure Foods kontra Barako Bull Energy noong Martes. Hindi na pinakamahirap na laro talaga eh. Coming from out of town, medyo burn out yung mga players. Kaya right from the start, nakita mo parang ano kami eh. Sluggish. Wala sa timing. Hindi makasalo ng bola. And if you check the stats, yung turnovers, buti na lang plays well and Johnny Van nag-step up din siya. Crucially, 2 3-points siya. Sa ilalim ng patnubay ni multi-titled coach Tim Cone, hangad ng Pure Foods na makakopo ng back-to-back championships sa mid-season conference. Para sa PTV Sports, Haji Caaminyo, Telebisyon ng Bayan. Sa regional basketball, double gold medal naman ang inaasinta ni National Coach Tab Baldwin sa 2 paparating na torneo sa Timog Silangang Asya. Sa ilalim ng patnubay ni Baldwin, unang magdedepensa ng titulo ang Sinag Pilipinas team sa Siabat Championship sa susunod na buwan bago sila sumuong sa hamon ng Southeast Asian Games sa Hunyo. May report si Ms. Arian Malyare. Mapanatili ang titulo ng 2 importanteng torneo sa Timog Silangang Asya, ang tanging hangad ni National Coach Tab Baldwin. Katuwang ang mga deputies na sina Jimmy Alapag at iba pa. Kasalukuyang pinamumunuan ni Baldwin ang ensayo ng Sinag Pilipinas team na sasabak sa Siabat Championship sa susunod na buwan at sa Southeast Asian Games sa Hunyo. Ang 2 regional tournaments ay parehong idaraos sa Singapore. My goal for the cadet team here is to win gold at SIBA and to win gold at the SEA Games in June. But also, you know, the other goal is to develop some good basketball players and hopefully be a small part, along with my coaching staff, of future success for them. And I think that's the most important thing. Naniniwala rin si Baldwin na mag-i-improve ang performance ng mga national dribblers kapag nasunod ang kanyang estilo sa pagko-coach. The process of coaching is teaching, and you know, I hope that I'm a good teacher for their sake, because you know, my job in the sport of basketball is to serve my players, and I can't serve them well if I don't work hard at my job and I don't teach them well, especially with the younger players. So I have a great desire to do that, and so far they seem very receptive. So
I'm really enjoying the process. Samantala, tiniyak naman ni Baldwin na wala siyang papaboran pagdating sa pag-aalaga sa kanyang mga players. My favorite is the name on the front of the shirt, which is Pilipinas. Yes, that's my favorite, and that needs to be all of our favorites. And as long as we hold that dear to our hearts, then we're going to accomplish something. Kabilang sa mga inaasahang kakatawan sa Pilipinas sa Sayaba Tournament at SEA Games ay sina collegiate stars Kiefer Ravena, Bobby Ray Parks, Jeron Teng, Mark Bello at iba pa. Para sa PTV Sports, Aryan Magyari, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball, handang-handa na si star spiker Abby Maranyo para sa kanyang nalapit na debut. Suot ang Petron Blaze jersey sa Philippine Superliga Tournament. At ang makakatapat ng tropa ni Maranyo sa opener sa Sabado ay ang Philips Gold. Nagbabalik si Ms. Aryan Malyari. Excited na si star spiker Abby Maranyo para sa paghataw sa kanyang bagong team na Petron Blaze sa All-Filipino Conference ng Philippine Superliga. Ito'y matapos na kumalas siya sa kanyang dating team na De La Salle Lady Spikers itong off-season. Ayon kay Maranyo, personal growth ang pangunahing dahilan kung bakit nagdesisyon siyang lumipat sa Petron Blaze. To experience something new, and I want to test myself kung hanggang saan ba yung kaya ko to grow as an athlete. Kasi parang gusto ko ma-challenge yung sarili ko. Talaga ito yung pinaka-biggest decision na ginawa ko sa buhay ko. Yung mawala ako sa comfort zone ko with Coach Emil, with my teammates in La Salle. Parang this time I want to challenge myself. Ano ba yung kaya kong gawin without those people? Gusto ko talaga mag-focus ngayon, makapag-adjust ako na mabuti for the team, and kung ano yung kaya kong makontribute for the team para makuha namin yung goal namin na ma-champion kami ulit this season. Kabilang sa mga makakasama ni Maranyo sa Petron 6 ay sina former FEU Lady Tamaraws star spiker Rachel Ann Dakis, National University Lady Bulldogs hard hitter Dindin Santiago at Superliga rookie Alexa Misek. Not anymore kasi iba talaga yung collegiate league eh. This time kasi professional league na, so kailangan maging professional ka din, and hindi naman personal yung relationship namin with other players din nung college. So ngayon parang friends pa rin talaga kami, kaya wala talagang feeling na parang nailang ka or hindi ka comfortable to work with them, gano'n. Unang magde-debut si Maranyo sa Petron Blaze side sa match-up kontra Philips Gold sa opener sa MOA Arena sa Sabado. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, tatangkain ng tandem nila Jeff Adriano at Amaya Pascuangco na makasungkit ng unang medalya para sa Pilipinas sa Asian Archery Cup sa Bangkok, Thailand. Ito ay sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya sa Mixed Team Compound event ngayong gabi. Narito ang report ni Sports Radio Correspondent Judith Karingal mula sa Bangkok, Thailand. Tangka ng top rank na sina Pascuangco at Jeff Adriano na masungkit ang gold medal sa mixed team compound event ngayong gabi. Base sa kanilang pagiging top seed sa individual ranking, umaasa ang 22-man Philippine team na malulusutan nila ang round of 8 rival na sina Chen Na at He Yinglang China, gayon din ang iba pang matinding kalaban mula sa India at Chinese Taipei. Hangad ni Pas ang ikalimang gold medal sa prestihiyosong torneo habang si Adriano ay nagnanais sa kanyang unang panalo. Bagamat 14 seed lamang sa mixed recurve team event, malaki rin naman ang tiwala ni na Rachel Cabral de la Cruz at Florante Mata na makasalba ng panalo. Una nilang haharapin ng third seed na sina Zhang Adsu ng China bago alinman sa bansang Vietnam o Japan. Samantala, 9 na mga Pinoy ang umusad sa round of 16 ng individual competition. Bukod sa naunang seed na sina Paz Adriano, Paul Morton de la Cruz, Jen Chan, matagumpay ring nanaig sa kanilang mga karibal sina Earl Yap, Abigail Tindugan, Andrea Robles at Joan Tabanyag para maging 8 ang round of 16 qualifiers ng Pilipinas sa compound individual. Sa recurve round of 16, tanging sina Cabral de la Cruz at Matan ang nanalo laban sa mga husay na kalahok mula China at Kazakhstan upang makaabante na rin sa next round. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Bangkok, Thailand. Punta naman tayo sa international sports scene. Sa basketball, inukupa ng Golden State Warriors ang solo leadership sa regular season ng National Basketball Association o NBA.
Ito'y matapos na pabagsik na lang Eastern Conference Space Center na Atlanta Hawks 114-95 kanina. Sina forwards Harrison Barnes at Andre Iguodala ang namunang sa atake ng Warriors sa kanilang pinagsamang 46 points. Hawak ang 59-47 halftime lead. Nagawang palubuhin ng Warriors sa 19 points ang kanilang bentahe papasok sa fourth and final period at mula dito ay hindi na nakarecover pa ang Hawks. Ang susunod na makakatapat ng Golden State ay ang New Orleans Pelicans sa Sabado. Samantala, narito naman ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Haji Kaaminyo. Malapit nang magbalik aksyon si Houston Rockets star center Dwight Howard. Na-sideline ng halos 2 buwan sanhi ng right knee injury, nagbalik na sa team practice noong 1 linggo ang 6'11" slotman. Pero hindi pa siya nagbigay ng timetable para sa kanyang hardcourt return. 15 games na lamang ang nalalabi sa Rockets sa regular season. Subalit tiwala si Howard na muli siyang makakapagsuot ng Rockets uniform bago ang playoffs. Sa tennis, buhay pa ang title bid ni Andy Murray sa men's singles ng BNP Paribas Open sa Indian Wells, California. Kanina ay pinatalsik ng 4th-ranked British star ang nakaduelong si unseeded Adrian Manarino ng France 6-3 at 6-3 tungo sa pag-abante sa quarterfinal ng hardcourt event. 4 na beses na nakabreak sa laban si Murray at isinelyo niya ang panalo sa kanyang ikalawang match point. Ang susunod na makakatapat ni Murray ay si 12th seed Feliciano Lopez ng Spain. Sa tennis pa rin, 15 taong suspensyon ang ipinataw ng International Tennis Federation o ITF kay American netter Wayne Odesnik. Ito'y matapos na magpositibo siya sa drug test sa ikalawang pagkakataon. Noong Disyembre at Enero ay maraming banned substances ang nakita sa blood samples ni Odesnik, kabilang narito ang steroids. Unang napatawan ng doping ban si Odesnik noong 2010 at ito ay dahil naman sa possession ng Human Growth Hormone o HGH. At sa football, pasok na sa quarterfinal ng Champions League ang Juventus FC. Ito'y matapos na blankohin nila ang host Borussia Dortmund 3-0 kanina tungo sa pag-ani ng 5-1 aggregate victory sa round of 16. Unang umiskor sa laban si forward Carlos Tevez sa 3rd minute bago niya isinet up ang isang goal para kay striker Alvaro Morata sa 70th minute. Tuluyang isinelyo ng Juventus ang panalo nang magdagdag ng isa pang goal sa 79th minute si Tevez. Ito ang ikalawa pa lamang na quarterfinal appearance ng Juventus sa Champions League buhat noong 2006. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan. Pero wala tayo. Hoy! Siksik sa balita. Siksik. Pero mamaya masisiksik tayo dahil ang kupunan ng Photon Tornadoes. Yes. No, sa ating FBA. Mga kakasama natin to. Yung buong kupunan. Yes. Kaya masaya. Ayan. Siyempre, meron po... Hindi rin mawawala ang question of the day natin. Oo, paborito na marami yan. Paborito ni Haji yan. So, ang ating question of the day, Meg. Question of the day natin is, sino sa tingin mo ang dalawang teams na makakasungkit ng twice-to-beat advantage sa playoffs ng PBA Commissioner's Cup? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sport. Dalawang teams na makakasungkit ng twice-to-beat. Ako, meron ako dalawang sigurado. Ako, meron akong sariling akin. Ako, sa akin sigurado yan. Number 1 tsaka number 2. Sigurado yan. 5 daw, sabi ni Haji. Tingnan natin mamaya, sagutin ni Haji yan. Okay, so, Meg, ano tayo, ratsyada, dahil marami nga tayong guests ngayon. So, lahat ng mga kaibigan, aming sasagutin. Sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik po ang inyong paboritong PTV Sports. Kapiling na po natin ngayong gabi ang mga matitikas na mga miyembro ng isa na namang FBA o PhilSports Basketball Association team na mga kasama natin. Walang iba kundi ang kinatatakutan daw na Pampanga Photon Tornadoes. Ayan, mga kasama natin sila ngayong gabi. Daming fans Okay, kasama natin ang kanilang assistant coach at former PBA player sa mga hindi po nakakaalam, si assistant coach Eric Gascon. Yes. Hello po, good evening. Magandang gabi sa lahat na nanonood and magandang gabi, Haji. Okay, at kasama rin natin si
Levy Hernandez na kanila daw leading scorer. Ilang points ang na-score mo sa isang laro? Sa 2 games na yon. Hello, good evening muna sa'yo, Levy. Good evening lahat ng manonood. Mahihain si Levy. Okay. Kasama rin natin siyempre ang kanilang team captain, si Melvin Bangal. Good evening, Haji. Yan. Good evening, Melvin. And siyempre po, si Mikey Reyes, ang kanila namang point guard. Hello, good evening, Mikey. Okay, first question para muna kay Coach Eric. Galing po kayo sa PBA, no? Naglaro po kayo para sa Shell. So, from dun po sa PBA, nag-shift po kayo ng career, no? So nag-MBA po kayo. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, pagkatapos po niya maglaro for PBA, ay nag-shift naman siya dun sa MBA for the Pampanga Dragons. Pero ngayon, Coach, Pampanga pa rin yung dinadala mong team ngayon. Yun nga, ang sinasabi ko sa iyo, Haji, no, yung for the love of the game siguro, hanggat kaya natin magturo, hindi ko iiwan yung Pampanga when it comes to basketball. Lahat po ba ng players natin dito ay talagang from Pampanga? Actually, lahat Kapampangan. Lahat? Si Mikey, although taga Manila, pero yung heart ng Kapampangan, nandun na rin, tsaka yung coach namin. So, kumbaga, Kenny. May Kenny. Kenny lahat. Okay. Okay, tanong naman natin si Mikey kasi naglaro ka for UP Fighting Maroons sa UAAP and then nag-shift ka dito sa FBA. Malaking opportunity for me to be able to play with Kapampangan kasi we all know that a lot of Kapampangans made it to the PBA. Calvin Abueva, Arwin Santos, yes, tama yan. So to be able to experience the way they play, the physicality of the game, it's a lot different compared to I think it's a big plus for me to be able to that kind of Yun, so inaasahan natin dadalhin ni Mikey ang kanyang natutuhan mula sa UAAP. Samantala, meron din, aside from UAAP, meron din naman tayong galing ng NCAA from Arellano University, si Levy. Ayan, Levy, dadalhin mo rin yung mga natutuhan mo mula NCAA papunta dito sa FBA. Para sa Poton Pampanga kasi marami na rin akong sa Arellano sa kay coach, marami akong matutunan sa kanila. Balita ko yung team captain niyo si Mr. Melvin, grassroots talaga no? Sabi nga ni assistant coach. So talagang purely nag-start ka from mga liga-liga ganyan. Paano ka na-discover ka nga ng Pampanga Photon Tornadoes? Na-discover ako sa mga intercommercial sa Pampanga. Dahil nga kahit papaano sumikat na tayo dun sa Pampanga kaya medyo at saka nagkaroon tayo ng iba-ibang experience na makalaban yung iba-ibang klase ng players, PBA, ex-PBA, andun na lahat. So yung experience ko as a player, medyo tumaas. Nag-boost ako nag-boost yung moral ko at saka yung kumpiyansa ko sa paglalaro. Kaya yun, doon ako nakita na nag-try ako mag-try out sa Poton Pampanga. Alam mo, Melvin, nakausap natin si Commissioner Vince Hizon. Sabi niya nung opening dun sa Malolos na yung FBA daw ay maaaring kina para sa mga galing sa grassroots na gaya mo. So who knows, malay mo sooner mapunta ka sa lineup ng Gilas, sabi nga ni Commissioner Vince. Kayo, actually, yung buong team. Actually, lahat naman ng players pangarap yung ganyan eh. Kahit na medyo may edad na kami, katulad ko, medyo mas ahead ako sa kanila. Ilan taon na ba si Melvin? 34 na ako. Parang hindi naman halata. Parang 25 lang eh. Parang 25 lang. Parang 25 lang, no? Oo, parang 25 lang naman si Melvin. Pero coach, anyway, balita ko parang yung Pampanga, yung isa sa mga pinakasikat din na team. Kung di ako nagkakamali, dito sa FBA. Parang pinakamatunog, ika nga. Hindi, kasi siguro na-base yun due to yung dalawang games namin. Sinuwerte naman na nataon na nanalo. At siguro kaya yun ang naging basihan nila para sabihin nila yung Pampanga is team to beat talaga. Okay, pero coach, merong nanggaling ng UAAP, may nanggaling ng NCAA, tapos kayo former PBA player. Yung pagiging competitive lang po ng team, kumbaga sa FBA, paano po natin dadalhin dito sa league na ito? And is this an advantage for the team?
Siguro with the help of Coach Buds, si Coach Alan, tapos yun nga, yung experience ko rin siguro, sa practice makikita mo talagang stricto. Ayaw namin yung mga lapses na malilit na bagay, lalo na si Coach, perfectionist nga sa mga depensa, sa offense. Siguro, yun ang magdadala sa amin siguro yung pagiging, yung depensa talaga, yung talagang walang kahit practice, pukpok talaga. Pero ano yung pinaka play ng team? Run and gun? Tayo ba sa yes, triangle transition basketball kasi ang dinevelop ng mga coaches. Okay. And then at the same time, we are gifted by our shooters na halos shooters lahat sila. Doon kami nagiging advantage sa mga ibang teams. Even though na hindi kami ganun kalaki yung height namin. So ngayon ay kasalukuyan pa rin naglalaro yung Pampanga Photon Tornadoes. Hindi mo na natin sasabihin kung ano na yung standing ng Pampanga, pero mapapanood po ninyo ito sa PTV dito po mismo sa Telebisyon ng Bayan sa probably next week na. Pero tanong ko lamang sa inyo yung ilan pa sa mga so far, ano sa tingin niyo yung pinaka-threat sa inyo sa 6 teams dito sa FBA? I think yung Antipolo team. Antipolo? They recently beat UP. So with that, I think that's big kasi... Okay. Yung Antipolo team nga, kasi with what we heard na 8 players lang sila right now but they still got the win. And I think magdadagdag na sila. So I think they're a big team na kailangan namin ma-overcome on Saturday. Then after that, hopefully we can get more wins against the Nick Velasco-led Laguna team. So, yeah. So, Antipolo, yung susunod ninyong makakalaban. Okay. Yung team captain Melvin, syempre ikaw yung nag-oversee sa yung mga ikaw yung captain ball, ika nga. Ano yung nakikita mo na strength ng team mo as a whole? Palagay mo. Ang strength namin kasi yung puso sa paglalaro. Puso! Talaga. Parang gilas, di ba? Yung totoo yun kasi yung mga teams, yung mga players sa pag-i-ensayo talagang bigay todo sila. Lalo na pag nakikita ng coach namin na medyo nagre-relax. Ako yung as a team captain, syempre kailangan na i-push ko yung mga co-players ko na sipagan pa namin yung pag-i-ensayo dahil itong ligang ito ay matagal pa. Kumbaga pa lang yung namin, konti pa yung kailangan pa namin dagdagan yung effort namin sa pag-iensayo para may namin yung team namin sa Photon. Okay. Levi, I heard ikaw daw yung leading scorer. Are you the go-to guy lalo na pagka kailangan talaga umiscore ng team during clutch time or kung talagang malamig yung offense, ikaw talaga yung go-to guy ng Pampanga? Isa sa mga go-to guy ng Pampanga. Pero sabi ko, binibigay sa tiwala sa akin ni Coach, malaking tiwala sa akin sa experience ko. Kaya kong maglaro ng maganda. Pero pag minsan kasi napupustrate ako parang nawawala ako sa focus, parang ganun, mababa yung laro ko. Ganun lang, parang... Kaya, andyan yung mga coaches ko para tulungan akong umangat hanggang maano ko yung ko. Alright. Mapapanood natin to si Levi. Medyo soft-spoken pero pag naglaro na to sa hardcore talagang maganda. Anyway, last question na lamang, Coach. Siyempre, ikaw yung medyo pagdating sa professional league, siyempre sa PBA. Ano naman yung maipapayo mo sa mga players natin? Of course, galing ka na din sa professional league. Yes, before I answer your question, let me mention pala yung isang assistant coach man namin na former PBA, si Totoy Marquez. Ayun. Talagang very experienced ang Pampanga. Oo. Siguro yung ibibigay namin experience sa kanila dahil yun nga, naglaro kami ng ilang taon na rin sa professional. Siguro yung never give up. Laging work hard ng work hard. Even practice yan, game yan. Laging work hard dapat tayo. Yun lang. Work hard. Tsaka sabi nga ni puso! Diba? Anyway, may mga messages na lamang or may mga gusto tayong pasalamatan before... Yes, let me take the opportunity nga. This coming March 28 sa Pampanga, meron game ang Photon Tornadoes. Please do support Photon Tornadoes, lalo na mga Kapampangan. Suportahan natin para
magkaroon sila ng lakas, experience, lahat. Suportahan natin Pampanga Photon Tornadoes. Okay, kayo? May gusto kayong sabihin? Ako binabati ko yung asawa ko, si Jason Narcilla. Tsaka yung dalawa kong anak, si MJ, tsaka si Melvin Jr., tsaka yung pamilya ko. Okay, Mikey? On behalf of the team, thank you to Photon for giving us the opportunity to compete. And the FBA, to Sir Alvin Lu, to Sir Romel Sitin, and everyone in Photon. Thank you. Okay, Levy? Binabati ko yung mga taga Pampanga. Supportan yung team Pampanga Photon Tornadoes. Sa kay Gerald Lapus, magaling ka bro. Miss ka na namin. Okay, there you have it, ladies and gentlemen. Palakpakan po natin. Nako, ang ilan po sa mga miyembro ng Pampanga Photon Tornadoes. Pero when we return, more of Pampanga dito lamang po sa inyong paboritong PTV Sports. Diyan lamang po kayo. We're back mga kaibigan, Sports Chat, Dennis Principe at ako naman muna, papalit muna pansamantala kay Haji. At yung Pampanga Photon Tornadoes pa rin ang ating pong, tama? Tornadoes, kasama. At ang naman yung kanilang head coach at ilang pa sa mga players ang ating pong makakwentuhan. Una muna si Coach Buddy Reyes. Coach, magandang gabi sa iyo. Good evening sa lahat ng fans ng FBA and of course sa lahat ng mga taga Pampanga. Iyo, relax si Coach parang video ka lang yung yung hawak ka. Point guard naman, Jay Shera. Jay, magandang gabi sa iyo. Good evening po sa inyo, sa lahat na sumusuporta ng Photon Pampanga. Okay, parang kumakanta rin. Okay, at katabi niya naman dating player ng Petron. At siyempre, ito yung isa sa mga pinagmamalaking produkto ni Coach Ato Agustin, si Mark Agustin. Mark, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po sa buong Pilipinas. Ayan. Yun ang tama, buong Pilipinas, nationwide tayo. At ang kanilang power forward, Marlon Gomez. Marlon. Good evening po sa inyong lahat. The crowd favorite! Pinakilala ko, dami nagpalakpakan dito Pinapakain mong balat. Libre mo? Sakto lang. Sakto lang. Okay. Coach, yun nga kanina nabanggit ni Assistant Coach Eric na more on transition tayo. Pero ano ba tayo? More on offense rin? Yung kumbaga main weapon natin? Or paano ba sa depensa? Well, nung inabutan namin yung pagbuo ng team, basically kasi puro offensive players talaga magagaling sa offense, scorers talaga. So yun ang tinatry naming ayusin yung defense para maging defensive minded din yung team. Although talagang yung first 2 games nga namin ang taas ng scoring. So basically offense but gusto namin ayusin yung defense. So tama ba Coach? Nag-take over ka lang dito sa team na to? Hindi naman. Actually, nag-decide yung Photon was the first team who decided to join and support FBA. Okay. So for a while, andun sila. They were waiting for the start of FBA. So yun yung time na nakausap ko si Boss Alvin, Mr. Alvin Lu, and Mr. Romel Sitin, owner of Photon. So yun yung time na nakipag-usap naman kami Pampanga kay Coach Alan Trinidad, who heads the program of Vice Governor Delta Pineda in Pampanga. Okay. So, inayos namin. Pero yung mga players na yan kasi existing na sila sa Pampanga. Mga local heroes na yan. Especially yung isa namin, sikat na sikat yun sa Pampanga, si Ping Bondok. Oo, tama. Okay. Now, Jay, nabanggit ni Coach na itong team na to, talagang maraming offensive threats. So, ibig sabihin mo, madali yung trabaho mo as the playmaker ng team. Kasi doon sa sistema na tinatakbo namin, freewheeling kumbaga ba lalabas yung talent mo dun sa sistema. Tapos kumbaga ba darating na lang yung time na sa'yo kung kailan ka o-opensa. So, sino ang paborito mong pasahan sa team? Ako paborito nilang pasahan. Ikaw point guard Scoring point guard to, parang si Kyrie Irving. Allen Iverson. Yan. Ano pa nga? Jimmy Alapag. Sino idol mo? Sino idol mo sa PBA? Lahat ng point guard. Lahat ng point guard. Lahat ng scorers. Scorer talaga. Lahat inangkin na Mark, ikaw naman. Siguro konting konting balik tanaw. Kagaano yung sa'yo yung adjustment knowing that galing ka ng PBA, binabanggit na father mo, dating MVP, no? Yung adjustment sa'yo from the PBA going back to the FBA?
mahirap na una dahil na-stop ako for a year and a half. So, yun, nagkaroon ng liga nga na Pampanga Team. Sabi ko, lumalapit na yung opportunity na laro ka ulit. Ganyan. Yun, parang huling nalaman ko, parang nagka-injury ka ata. Nung nawala sa Barako. Yung sa tuhod ko. Oo. Ano bang injury nun? Na-ACL na before, so ngayon parang anong tawag dito? May tear na ng konti. So rehab. Rehab. Pero naglalaro ka na? Naglalaro na ako. Okay. Now, Marlon, ikaw naman, power forward. Oy, ano ba? Okay ko. Ba't ikaw favorite itong mga to? Kanina kasi siya, niloloko ko sila. So binabawian ka lang? Oo, bawi lang yan. Pero, umaga, mukhang masaya team ninyo, no? But pagdating ba sa game, ano ba, parang ganun din ba? You're taking it parang easy, na parang relax, enjoy lang kayo? Ayun nga, sir, sabi ni Coach, enjoy nyo lang yung laro namin, tapos kahit manalo, matalo, basta mag-enjoy lang daw kami. Yeah. Enjoy ka naman? Oo, sobra. Nagagamit ka? Opo. Ilang minutes? Coach, ilang minutes? Paano yan? Leading Ngayon po kasi sir, injury yung leading man? Leading big man namin. Leading man din. Coach, nakita ko masaya yung team, but may limit ba? Yung mga gano'n na parang... Oo, may limit din. In what way? Umabot ba sa punto na parang sa game sumobra yung... Hindi naman. Basically, kasi ang naging thrust din ng Photon, yung hard work. Gusto ng Photon, yung talaga magtatrabaho lahat. So, hindi importante sa mga bosses namin yung wins eh. Basta ang pakiramdam lang namin, dadating naman yung mga panalo na yun, basta magtrabaho lang. So, ang limit lang doon, masaya kami sa practices, sa games, pero meron kami mga rules na dapat yun yung susundin nila. Rules on defense, mga break down kasi namin yung details ng offense namin and defense eh. So basically, wag kang lalabag dun sa rule. Pag lumabag ka dun, yun yung limit. Pero other than that, nag-enjoy naman sila dun sa sistema. James, sabi mo nga isa ka sa mga main offensive options ng team, pero yung role as point guard, paano ba yung kung naibabalance mo na yun ang backcourt pa lang, nasa na bola, tapos pagdating sa inyo, ikaw pa rin. Kumbaga, paano mo nababalance yung gano'n? Adjustment ko dun, yung si coach na nagtuturo sa akin. Okay. Kasi minsan kasi, pagpo-point guard ako, tapos pagka ginagamit ako ni coach na wingman. Ganun. Sige, huwag ka natawa. Ayaw mo si Mark. Binabasag ako na ito ni Mark. May pinagdadaanan ka ba? Parang hindi ka makapag balance. Sige, balance lang. Para ayaw mag-agree Agree ako doon, agree ka. Okay. So, sa'yo naman, anong role mo sa team? Bigay ng energy. Yan. Gusto ko. Ilagay na yan, gusto ko. Bigay na energy yan. Gusto ko laging, maingay kasi ako sa, pasensya na sa mga teammate ko, maingay ako. Yun, energy, tsaka yung experience ko, gusto kong share sa kanila na kung ano yung natutunan ko sa pro, yun. Develop. Ano yung main na naituturo mo as a pro na sinasabi mo sa mga teammates mo? Yung madalas mo sinasabi o pinapaalala sa kanila? Na kahit anong mangyari, don't give up, ganun, heads up, walang susuko, kahit anong mangyari, kahit tambak ka, anong mangyari, saka go hard lagi. Yun. Marlon, yung pwesto mo, alam mo naman pagka sa mga, may paala ka talaga rito. May pinangako ka ba dito? Hindi kasi, kanina kasi ako bumabalat sa kanila. Hindi, Marlon, yung pwesto mo, yan yung madalas na mamasahe. Pagdating sa, so tapos alam mo na pagka sa mga ligang, di ba? Sa mga, ano ba to? Parang home and away, o paiba-iba rin, home and away. Oo, so pag napunta ka doon sa team home court ng di ba? Medyo physical. So, ganun din ba sa Ganun ba yung nararamdaman sa liga na to? Na talagang banggaan din? Opo, kasi lahat naman po ng laro sa kahit saan ka pumunta talagang banggaan sa ilalim eh. Kaya yun lang. Kaya pinag-wage kami nila coach. Okay, so bago tayo magtapos, siguro yung mga hindi natin na-interview, yung mga fans mo. Ayun, idol. Pasok. Pakilala na isa-isa. Dito sa likod namin, Pasok kayo dito.
May idol ka rito? Sino idol mo? Peñaflor po. Ayan. Peñaflor. Idol po. Ba't idol mo si Peñaflor? Opo. Unahin natin. Peñaflor, pakilala. Cedric. Ito yung buong Photon team. Yung mga hindi na-interview siguro, putol ba? Coach Nelson. Ito. Peñaflor. Cedric Peñaflor. Idol ka rin ni ni Marlon. Pakilala ko muna. Good evening sa lahat ng nanonood. I'm Cedric Peñaflor. And position? I'm power forward. Power forward, okay. Partner, pakilala lang. Good evening po. Ed Rivera po, power forward din. Power forward, ba't may tama ka? Napalabang ka Si ata. Gomez po may kasalanan dito. Yun po kayo intensyong ensayo namin. Ganyan kayo kasaya. Opo. Nagkakaroon Kahit kaming magkakakampi, nagsasakitan. Okay. Partner. Ronald Ponce. Ano pangalan? Ronald Ponce. Aljo. Good evening po. Ako po si Al Carlos, wingman po. Wingman, okay. And? Jeric Naptil po. Good evening. Forward. Good evening, forward. Okay. Ayun. Sige, sanayan lang yan. Para pag naka-televise tayo, loko yung games ninyo. Kaya pag naging best player kayo, kailangan masanay na kayo humarap sa camera. So coach, maraming salamat at dinala mo rito yung buong team. Yung news dapat sinama mo na para masaya. Meron ba? Doon pala, nagpipicture. Okay. Sige coach, bago tayo magtapos, ang pag-invite mo sa kanila na suportahan ang First of all, thank you muna sa Pampanga and Photon for setting up this team, for joining the FBA, for giving us another chance sa basketball. And then ini-invite namin lahat because we'll be in Pampanga sa March 28. We'll be playing Laguna yata. So hopefully maraming manood sa Pampanga March 28. Okay. Yung venue is in Angeles University Foundation in Angeles, Pampanga. Saka pala yung kasi kaya nagtayo ng Photon Pampanga team. Kasi Photon will have one of the largest manufacturing plant ng Photon in Clark, Pampanga. So yun ang talagang base ng Photon. Okay, so palakpakan. Alright, so Coach Buds, maraming salamat and the whole Photon na Pampanga Tornadoes team. In the meantime, sa ating pong pagbabalik, syempre ang pagbabasa naman sa inyong opinion about ating question of the day. Magbabalik po ang PTV Sports.